So, ayan po, welcome back to my channel at once again, this is Mars Solo. So, actually, sinusundan pa rin natin ang ating ultimate tour guide na si Master Neddy. Ayon sa kanya is pumasok na po tayo sa intersection ng Bulacan. Ito na po yung kahabaan ng kalsada ng Bulacan at syempre, actually, madilim pa rin dahil hating gabi na po mga kasama. At napansin ko dito sa kalsadang to, dito sa bandang probinsya na is, ito talaga yung probinsya na wala na masyadong naggagala, wala na masyadong nagmumotor. Unlike kanina, wow, chicks. Oh, ang daming chicks. So, ito nga po, kinausap ko si Master Neddy dahil hindi niya alam kung anong ibig ko sabihin, ba't ako napahinto. Yung pala, sasabihin niya nasa Bulacan na daw kami, nasa boundary na kami ng Bulacan dahil huminto din ako dahil gusto kong sabihin sa kanya na ang daming chicks. Oh yeah! So, ito nga po, nasa boundary na kami ng Bulacan dahil yung arko na nakita ko ay nakalagay, welcome to Bulacan, pero hindi ako sure kung anong klaseng Bulacan dahil di ba yung mga bayan-bayan ng Bulacan marami yan. So, ito nga po, nagpatuloy pa rin kami sa long rides na napansin ko lang dahil wala masyadong mga motoros na kaming nakakasabay, mangilan-ngilan lang mga motor, mangilan lang din dahil yun na nga po, dahil hindi siguro ito yung season ng long ride. Bali, October 31 pa lang po ngayon, hindi pa po December. Siguro kung nasa November, December kami, yun, marami kayong makakasabay. So, may nakikita naman akong mga naka-vest na nagmumotor, mga mag-partner, siguro papunta sila sa malayo, bandang north dito. Kami, bakbakan sa Pangasinan kami, yun lang po ang aming mission dahil pag nakarating na kami ng Pangasinan, maghihiwalay na kami ni Master Neddy. Master Neddy in the house. So, ito nga po, hindi na natin ikakat yung mga, kailangan natin tipirin yung tamang-tama lang naman. Kailangan natin tipirin natin memory card dahil ito nga po, gamit ko si Akaso B50 Pro. Yan. So, ito na nga po, wala na akong masabi dahil napakahaba ng biyahe. Parang gusto ko nang sumuko pero ewan, nakasama exciting dahil first time na po, pupunta ako sa aking mga tito-tita dahil matagal na kaming hindi nagkikita kaya naglakas loob ako. Hindi naman sa pagkakataon ito is hindi ako natatakot na mag long ride kahit anong oras pa yan basta ginusto ko. So ito nga po, napahinto kami dito sa may bandang mansion. Medyo may nakita akong tumalsik sa ilalim ng motor ni Master Neddy, the ultimate tour guide. Isang tornilyo. Nakita ko isang tornilyo kaya sinabihan ko siya, nagsignal ako na huminto muna baka kasi galing yun sa motor niya, baka mapano yung motor niya kaya yun. Sinilip-silip namin. So, eto nga po sa kabutihan pala, wala naman siyang nararamdaman daw dun sa motor niya. Baka nga lang daw po yung nagulungan niya, may tornilyo na sa kalsada. Kaya yun, nakita ko, baka yun na nga po. So, ayon sa kanya, nandito na kami sa Malolos, Bulacan. Walang mga tao, pwera na lang siya nagdi-date dun sa may dilim. Meron ako nakita na couple nagdi-date. So, eto nga po, pagpapatuloy pa rin natin paglalapay ngayong gabi kasama ang ating ultimate tour guide. Siguro pag alam ko na ang daan dito, pwede na ako mag-isa kahit anytime, anywhere, anytime, kahit anong oras. Pwede na ako mag-solo ride with no matching tour guide dahil syempre na-experience mo na. Alam nyo kasi sa pagmumotor, hilig ko talaga magmotor, lalo na pag yung pupunta kayo sa malalayong lugar. Ay, gustong gusto ko yan.
hindi ako napapagod. Basta yung pinaka-importante sa pagmumotor ay yung budget. Dapat may additional budget kayo para anytime na gusto nyong kumain, gusto nyong huminto sa kung saan, kung may makita kayong mga karinderya, restaurant, food chain, pwede kayong kumain pag nagutom kayo at pwede kayong magpahinga. Dahil sa scooter ang ating gamit is medyo tumatakbo ito ng 3 hours pero wag po natin, payo lang, wag po natin isagan ng 3 hours. Kahit 2 hours, iuminto tayo. Magpahinga tayo kahit mga 30 minutes lang para hindi yung motor natin masyadong mainit. So, ayan po, napakadilim mo ng paligid dahil ating gabi na po. Bakbakan niya talaga. Ito yung tinatawag na bakbakan talaga dito sa Pangasinan. So, ayan, hindi ko pamilyar ng lugar pero marami ako nakikitang mga arko, mga establishmento na mga tindahan, mga malls. May mall, may kung ano. So, ayan, napahinto na naman kami at yung kay Master Nedy, nandito daw tayo. So, Bulacan pa rin. Ay, Pampanga. Pampanga na raw to. Ayan, medyo natin si selfie kasi dapat maging memorable itong ating paglalakbay ngayong gabing ito. Kaya ayun, napahinto kami at tinitigan ko talagang mabuti kung anong nakalagay. Nakalagay is welcome to Pampanga. Papasok na tayo ng Pampanga at siyempre, yan, pinagmamasdan namin yung arko baka kasi sabi niya, hinto muna kami dahil malayo-layo pa naman ang aming pupuntahan. Huminto muna kami para i-guide niya ako at kung saan talaga ako pupunta at siyempre Pangasinan ako pupunta kung saan talaga yung way na dapat namin tahakin dahil para hindi, siyempre ito yung kabutihan pag may kasama yung i-guide ka niya kung alam niya yung lugar na pupuntahan nyo, tapos ituturo niya sa'yo, tapos ayun, magkakaroon ka ng idea para nang sa ganon, pag ikaw na lang mag-isa, alam mo na, diba? So yan po, make selfie dun sa arko at para naman maging memorable ang aming paglalakbay sa gabang ito sa pinamagatakang bakbakan sa Pangasinan. Oh yeah! So ayan, nakiselfie na rin ako at okay naman, para maging memorable. Medyo madilim nga lang kaya yun, pinailawan ni Master Nedy na kanyang mini driving lights. Hindi ko pa rin makita na welcome to Pampanga pero nilapitan ko at saka sabi niya naman Pampanga daw talaga arko ng Pampanga. So, this is it, Pansit. May mga ilan kaming nakikita ng bibilis ng takbo. Siguro papuntang North din yan. Papuntang Pangasinan or wherever sila pupunta is iba lang sa atin. Tayo Pangasinan, ewan ko sa kanila Basta isa lang din ang daan namin. Sa uli, magkikita-kita din kami kung maaabutan namin. Okay? Let's get it on. Sipat-sipatin muna natin ang kapaligiran dahil alam mo na, chicks. Chicks. So ayan po, inihantay natin ang go signal ni Master Nedy. Medyo hindi pa siya kontento
sa kanyang nakuha ng sa selfie. So ito na nga po, ayan, ang dami mga motor namin nasipatan. So actually hindi pa kami pagod, kaya tara tuloy ang ating bakbakan sa Pangasinan. So kung ako sa inyo, sit back and relax and enjoy for watching this channel. Mars Solo once again. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman. Baka naman, damihan nyo naman. Para naman may fun tayo, di ba? Para magpatuloy tayo sa ating ginagawang moto vlog. Ang next target naman natin, hindi lang Pangasinan, dahil next target natin is pupunta ko. Maybe wala na akong kasama. Ako na lang mag-isa dahil Mars Solo nga. Solo, it means gustong mag-isa na walang kasama. Pupunta tayo ng Maragondon, Cavite. Yeah! Oh yeah! Ayan po, una po ang ating ultimate tour guide na si Master Neddy. Is napakabilis po niya, pero tanaw pa rin naman natin siya. Ang importante is matanaw mo siya at masundan mo siya kung saan sa tutungo. At wag lang siyang titingnan mo. Siyempre, ang payo ko sa mga nagmumotor, tingin-tingin din sa kalsada dahil hindi natin kabisado lugar, hindi natin alam ang lugar, hindi natin alam ang daan, at hindi natin kabisado mga ugali ng mga tao. Kaya maging aware ka kung ano man ang iyong madadaanan. Kung may lubak, ayan po, napakahaba ng tulay. So ito, maliwalas ang daan. Ito yung part na pinakamasarap mag long ride. Yung inunahan ko si Master Neddy. Ito yung pinaka part na maganda na maglo-long ride ka na walang masyadong sasakyan dahil hindi ka pahinto-hinto, hindi aksaya sa gasolina. Oh yeah, may mga nakakasalubong tayo, di ko alam po anong intersection ni this. Ayan po si Master Neddy, pinauna na natin dahil medyo hindi ko nakabisado ito dito. Hindi ko kabisado. Pero kung ako babalik, alam ko na, di ba? Basta ang importante, alam mo magtanong. Huwag kang mahihiyang magtanong basta may right mid ba nito. Huwag kang mahihiya magtanong kung naliligaw ka man. Lakas mo lang loob mo, magtanong ka bilang sa isang tao. Kundi iba-iba. Para makasiguro ka kung tama ba yung sinabi nung nauna mong pinagtanungan. Kaya kailangan marami kang pagtatanungan para makasiguro ka kung saan at hindi ka maligaw. So, ito nga po, as usual, sinusundan pa rin natin ang ating Master Neddy, ang ating ultimate tour guide. Medyo malabo yung aking ilaw, kaya siya yung may mini driving light, kaya siya ang ating guiding light, Yo, habang kami nasa kalagitnaan ng pagbabiyahe ay biglang ako'y nakaramdam ng kagutuman, kaya nagsignal ako kay Master Neddy na kung saan pwedeng kumain. So dahil kabisado niya ang lugar, alam niya yung mga
mga convenience store kung nasaan. Kaya ito is nag-approach kami dun sa 7-Eleven. 7-Eleven, ano ba to? Pampanga. So, ayan po. Medyo ginutom ang inyong lingkod na si Marsolo. Kaya, eto, huminto muna kami ng panaglitan. Dahil medyo pagod na rin yung ating kalamnan. Siyempre, bintahe dito para din rin makapagpahinga ang ating motor. Naman, ito, bibili tayo ng ating pwedeng makain. Yan po si Master Neddy, the ultimate tour guide, long hair. So ito ngayon, nagli-lecture muna siya bago kami kumain. Nagli-lecture muna kung ano ba ang aming gagawin next. Dahil nalalapit na daw kami sa Pangasinan. Mga ilang oras na lang is nandun na kami. Kaya ito, okay naman yung biyahe. Hindi naman ako masyadong pagod ka, pero hindi na masyadong latang-lata dahil enjoy. Yun ang experience na makukuha mo sa pag-long ride. Yun ang feedback ang makukuha mo sa pag-long ride pag may kasama ka at even mag-isa ka lang. Enjoy. So ito, bibili tayo ng ating pwedeng makain sa loob ng 7-Eleven Pampanga. Oh yeah! So ito nga, nabili ko yung chicken hotdog. Dalawa. Dahil gutom na rin kami. At kahit papano is makapagpahinga naman kahit saglit lang dahil bago magpatuloy yung ating backpacking sa Pangasinan. Oh yeah! Ayan, hindi lang nalalayo sa lugar na aming pinagkainan, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay nakita ko napakaganda dito ng lugar. Napakaganda ng mga Christmas decor dito sa gilid-gilid ng kalsada, which is pumasok kami sa intersection, di ko alam papuntang parang expressway yata nila ito. Dito pa rin po, as usual sa Pampanga. Kaya nagpatuloy kami, pagkatapos ng ilang minutong pahinga, pinagpatuloy namin aming paglalakbay. So ayan po, napakaganda po dito. Walang katao-tao, walang tambay, walang masyadong, alam mo na yung nagpapagabi ng mga kabataan, unlike dun sa Maynila na puro tambay. Dito para ang sarap, ang gaan ng feeling pag ikaw napatira dito.
Pero kanya-kanyang hilig lang yan. Kung gusto mo maingay, doon ka sa Maynila. Kung gusto mo tahimik, dito ka sa mga probinsya. So, ayan po, sinusundan po natin ulit ang ating ultimate tour guide ni Master Nady. Hindi ko na inano yung time check kasi alam ko na sa 12 something, alauna something. Ayan po, hindi ko alam exactly yung lugar ng Pangasinan dahil sabi ko nga hindi pa ako masyadong nakapunta dito. Pero dati nakapunta na ako ng Tarlac. May bus naman yun. Pero yung gamit ang motor, wala pa po. This is my first time to go Pangasinan using scooter, motorcycle, and with matching tour guide. Dahil actually, sumabay lang ako dahil yun nga, pupunta ako sa mga tito-tita at siya naman is pupunta sa kanyang kasintahan at anak. Kaya sumabay na rin ako para maka-experience. Dagdag din yun. At video-video, ganyan. Ayan. Ang kagandahan dito sa Maynila is Maynila. Kagandahan dito sa Pangasinan, wala pa pala. Pampanga is kahit maalikabok or ano, malamig. Siguro dahil nga nalalapit na yung araw ng Pasko o yung bare months, bare months na nga to dahil October 31 niya ito malamig. So kaya ito medyo giniginaw po ako nung habang ako nagra-ride kahit makapal na yung suot ko. Kaya kung kayo'y lamigin, tips ko lang, kapalan nyo yung suot nyo o kaya kung kaya nyo naman ilagay yung bag nyo sa harapan, why not, pwede yun. Basta hindi lang pasukan ng laman yung mga dibdib. Pero yung iba nakikita ko naman is makakapal yung suot. So yan po, red light napahinto po kami. Yung isa, yung dalawa is hindi abiding people dahil dinire-diretso nila yung red light. Ayon sa aking tour guide na si Master Nedy is napakaselan daw dito ng mga traffic enforcer lalo na sa bahaging ito dahil step on the line may violation ka. Dapat nasa proper yung straight talaga. Kung hihinto man yung mga motor straight, hindi yung may isa balagbag, yung isa yun po yung sabi niya sa akin. So unlike sa Manila, mayroon nauuna, may nahuhuli, hindi pantay. So that's it. Yan yung mga matitigas ulo. So ayan, let's get it on. Tuloy-tuloy pa rin yung ating paglalakbay sa pinamagatang bakbakan sa Pangasinan. Okay, napakaganda ng mga Christmas decor dito dahil ultimo puno, nilagyan ng ilaw, yung mga parang kapis ba yan? Puno ng akasya, yan o, napakaganda. Kung kayo magagawi dito, lalo na ngayong December, siguro napakaganda talaga ako dito. Oh yeah, napakaganda, parang parang dinaig yung luneta. Para ang sarap pagmasdan. Ito nga't nakatingala ako para makita lang yung mga decor na yan. Pero ingat-ingat rin dahil sa naglalakihang mga puno sa gilid ng kalsada, baka maging cause yan kung titingala ka. Huminto ka na lang bago tumingala. Malalaki yung puno sa gilid ng kalsada, baka mamaya nakatingala ka habang umaandar is baka mabundol ka dyan sa mga puno. So, ito, Pampanga pa rin tayo, Pampanga proper pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin ating paglalakbay with my tour guide, ultimate tour guide din si Master Nedy. Medyo nauuna siya dahil manghang-mangha po ako sa mga decor dito sa Pampanga. Kaya sa pagpapatuloy ng ating mga bakbakan sa Pangasinan, dyan lamang po kayo. Kaya sit back and relax and enjoy watching this motovlog and moto